official, gumagamit ako ng pera ng bayan. O, yan muna yung ating base fact. Hindi ibig sabihin na personal na lakad yan Ito naman yung pangalawang fact. ay holiday o pamamasyal yan. O, hindi porket personal ay namamasyal o nagbabakasyon. Kasi that was the statement of Malacanang before. Personal naman, ay nababakasyon yan. Namamasyal yan. Hindi ho. Pwede naman personal kasi may iba kang agenda doon at ayaw mo nang sabihin. Kaya nga personal. Tanginan, tanga-tanga kasi. Narito ang Balitang Pinoy TV. Magandang araw po sa inyo lahat. Ako po si Banat Bay at ito na nga, pag-usapan na po natin ng mga mainit na issue sa lipunan. Pag-usapan po natin itong sinasabing bobo daw ni BP Sara Duterte. Kung talaga bang bobo? Hindi, kasi alam nyo mga kababayan, ipapakita ko sa inyo kung paano po hindi maintindihan at kung paano po talagang litong-lito si Madam Claire at ang Malacanang sa mga pahayag ni BP Sara Duterte, pero tayo naintindihan natin. Yun ang hindi ko magets Kung tayong mga Pilipino, taong bayan, ay naiintindihan ang sinasabi ni BP Sara Duterte, bakit sila hindi? Alam mo kasi may mga tao na kahit anong paliwanag mo ayaw intindihin. Di ba? Mga ganyan lalo na yung mga jowa ninyong mga siraang ulo, yung may mga saltek. Ako po, ganyan talaga. Kahit anong paliwanag mo, talagang hindi niya iintindihin kasi ang importante ikaw ang mali. Tama, mali. Di ba? Pero bago po mangyari ang mga ganyang klaseng usapan, ulitin lang po natin mga kababayan, baka naman pwede mag-subscribe na po kayo kasi sa mga nanonood, 52% hindi nakasubscribe. Pero alam nyo nakita ko yung statistics medyo umaangat na po ito. Marami na po ang nanonood na nakasubscribe. Pero kung maaari pa, yung iba pa, yung remaining na nanonood, baka naman pwede tayo mag-subscribe. Okay. Ito na nga, pag-usapan na po natin. Ang ganda na ng paliwanag ni Madam BP Sara Duterte. Ayaw niya talagang intindihin. Gusto niyang palabasin na tama siya palagi, di ba? At pinalalabas niya na parang ang gulo-gulo ni BP Sara Duterte. Ang gulo, pero tayo, intindi natin. Anak ng tutsang kalabaw, oo. Di ba? Simpleng-simple. Papakita ko sa inyo. Baka sabihin niyo niloloko ko kayo. Ito muna yung pahayag ni BP Sara Duterte bago ko muna ipakita yung sinabi ni Aling Claire. Okay? At ngayon ding araw na ito, pag-uusapan pa natin yung nakupo. Yung witness. Di ba? Yung sinasabing witness na itinanim daw ni Ontiveros, may dagdag daw. Meron pa pala dati. Ipapakita natin yung video Grabe talaga to si Ontiveros. Kung ang naiya may tanimbala, siya ay allegedly may tanim witness. Ang lupit talaga nito ni Madam Ontiveros. Anyway, ito, pakinggan natin Pakinggan natin itong komento ni BP Sara Duterte bago yung sagot ni Aling Claire. Pasok. Alam mo kasi, hindi kasi nila naiintindihan ng sorry Hindi ko alam kung sinasadya nila na ayaw intindihin o talagang bobo lang talaga yung nasa administrasyon. Ma'am, bobo talaga sila. Ako na sasagot. I am a witness to that stupidity. Hindi, totoo. Yun na nga lang, di ba, tayo umatin ng debate. Hinahanapan tayo ng proof on my own opinion. My own opinion is a conclusion from a report from the mainstream media. Therefore, yung aking conclusion, it's my opinion. Hahanapan ako ng ebidensya. Ebidensya dun sa aking conclusion. Nag-react ako doon sa balita. Yun na yung pinaka-ebidensya, yung balita na mismo. Nag-react ako ng aking opinion. Ngayon, my opinion is not a fact. It's an opinion. Meaning, I could be wrong. Kasi yung opinion, pwedeng iba rin ang opinion mo doon sa balita. Yeah? Marami tayong kanya-kanyang opinion. Halimbawa, meron tayong nakitang magnanakaw. Itong magnanakaw na ito, hipak na hipak yung muka. Ang conclusion ko, opinion ko, ay kaya nagnakaw yan kasi baka gagamitin niya sa pambili ng droga, di ba? Kasi nga, hipak na hipak yung muka. Yun yung aking conclusion. Opinion ko yun. Maaring, pero the fact
na nahuli yung tao na yon na nagnanakaw, yung dahilan niya sa pagnanakaw ay kanya-kanya na tayong opinion. Di ba? Maaring mali yun, pero opinion yun. Hindi mo masasabing news yun o facts. Doon pa lang, hindi na nila naintindihan eh. Hindi, di ba nung umatin tayo ng debate, doon pa lang, hindi na nila maintindihan na ang opinion, hindi naman ibig sabihin nun, fact na yun. Kasi may opinion naman siya eh. Kaya siguro nagnakaw yan kasi yung kanyang pamilya may problema. O, maaring ganun ang opinion niya. Kanya-kanya pong opinion yun. Siyempre, mahina nga po. Sa madaling salita, Madam VP Sara Duterte, bobo. Gago! I'd like to lean doon sa latter kasi sa lahat ng mga desisyon nila lately, Mukhang nanggigil si Madam doon ah. ay alam mo, sa totoo lang talaga nahihiya ako as a Filipino ba na nanonood yung ibang bansa sa atin and ganito yung estado ng this is the state of the nation. So ilalagay namin doon personal to differentiate it from official. Kasi pag personal, hindi ako gumagamit ng pera ng bayan. Importante kasi yan eh. Yan ang pinaka-importante. Pag personal, walang ginagamit na pera ng taong bayan. Okay? Ito ang issue dito. Iba yung label. Pag sinabi mong personal at saka official, sa personal, walang ginagamit na pera ng taong bayan. Pag official, may ginagamit na pera ng taong bayan. Official, gumagamit ako ng pera ng bayan. Yan muna yung ating base fact. Hindi ibig sabihin na personal na lakad yan Ito naman yung pangalawang fact. ay holiday o pamamasyal yan. Hindi porket personal ay namamasyal o nagbabakasyon. Kasi that was the statement of Malacanang before. Personal naman, nababakasyon yan. Namamasyal yan. Hindi ho. Pwede naman personal kasi may iba kang agenda doon at ayaw mo nang sabihin. Kaya nga personal. Tanginan, tanga-tanga kasi. Kaya nga personal ayaw mo nang sabihin eh. Pero, ang importante doon, hindi mo ginagamit ang pera ng taong bayan. Pero hindi ibig sabihin ng personal na yun, for whatever reason it is, hindi ibig sabihin, nagbabakasyon o namamasyal. Kinungklud kasi nila na, personal yan, nagbabakasyon yan, namamasyal lang yan. Hindi, personal, may sarili siyang plano na ginagawa. At this time, hindi ho yung bakasyon. Naiintindihan nyo? Maraming personal matter sa buhay, sa opisina. Di ba? Meron kang kunwari, ikaw ay isang ahente ng bisikleta. Halimbawa lang, nag-i-import ka ng mga bisikleta sa bike or e-bike sa Pilipinas. 'Di ba? Pupunta ka ng ibang bansa. Kung official, yung kampanya mo ang magpapadala sa iyo doon. Pumunta ka dito sa bansa na to, bumili ka ng bike, dalhin mo sa Pilipinas para inegosyo natin. Kumpanya nag-ano sa iyo, nagbayad. So that's an official from your company. Okay? Pero ikaw, halimbawa, personal mo, sandali, magpupunta ako ng Japan. Halimbawa, pupunta ka ng Japan. At may gusto kang mga tingnang bisikleta na maaari mong gamitin at inegosyo in the future. Okay? Pero not necessarily, kaya ka pumunta lang ng Japan is para magbakasyon lang. Hindi yon. Meron ka talagang purpose pa. Siguro titingin ka ng mga ibang panggamit para sa bisikleta o accessories. Kaya lang, since wala namang official na function o official na event para atinan mo at padala ka ng kumpanya mo, ginawa mo na lang siyang private. Akin na lang to. Personal ko na lang ito. Diba? Hindi ko na ito gagamitin ang pera ng kumpanya. Akin na lang to. Kaya lang kasi meron akong mga gustong i-research doon. May mga gusto akong tingnan doon na in the future maaari kong gamitin. Yun yung sinasabi ni VP Sara Duterte. For whatever reason, it is not a vacation. And second, it is not an expense sa kanyang kumpanya o sa kanyang opisina o sa kanyang gobyerno. Ibig sabihin, wala siyang perang ginagamit mula sa atin. So, tandaan ninyo kung bakit may ganito dito, may ganitong issue dito. Kasi nga, ito yung pambara ni Aling Claire nung nagpunta sa Japan si PBBM nang hindi ini-inform ang media ni hindi niya alam. So, nung tinanong siya doon,
sinegue niya dito sa issue naman ni VP Sara Duterte. Yeah? O, sasabihin na naman ng iba, may nagtanong na media, alam na namin yung palusot na yan. May triggering media dyan eh. O, pagka tinanong nung taga Net25 yung sa Japan, ha? O nung taga si GMA, si Iban. Kasi si Iban medyo ganun din eh. O, yung iba, halata naman eh. Pero si Iban at saka yung si Net25, mukhang objective magtanong, di ba? So parang meron silang naka-ready na, pag may nagtanong tungkol dito ha, pag medyo sabit na tanong, lagi ninyo i-connect kay VP Sara Duterte para medyo malihis yung usapan. Yun yung ibig sabihin ng personal. Walang ginamit na pera ng gobyerno sa lakad na ito. Pero nagtatrabaho pa rin ako. Yun. Sa Alam mo kung bakit? Sa tingin ko ito rason eh. Nagtatrabaho pa rin siya. Pero bakit hindi niya ginamit yung pera ng taong bayan o pera ng opisina? Ayaw niya nang mapuna doon sa trabaho niya. Mamaya, gagawan ngayon ng dahilan ni Claire Castro. Gagawa niya ng issue. Tingni. official, ginamit namin ang pera ng gobyerno para sa lakad na ito, para sa trabaho namin sa Office of the Vice President. Yun. Hindi ibig sabihin na personal ay namamasyal. And so, yes, nagpapasalamat kami sa Filipino community ng Australia and nagpapasalamat kami sa Australian Police sa kanilang pagtulong-tulong para mabuo yung Free Duterte Now rally doon sa Melbourne. Alam mo, matangkarang tuloy yung state relations. Yung mga bansang tinupuntahan mo, ito po yung dalawang bansa. Sige, admiration. Kung hindi sila bobo, maiintindihan nila yung ginagawa ko eh. Bobo kasi sila eh, kaya... Ayun! Ako, madam, hindi bobo. Naintindihan ko kung ba't kayo nasa Australia. Naintindihan ko. Yung mga Duterte supporter, naintindihan din nila eh. Sabi nga dito, kung may common sense ka, malalaman mo eh. Ganito lang, bibigyan ko kayo ng clue. Para lang siya kaalaman ninyo. Siguro naman hindi kayo bobo katulad ng mga nasa Malacanang. May mga bansa na maaring puntahan o pumayag, di umano, na si Pangulong Duterte ay doon i-release o i-house arrest o whatsoever na tawag dyan. Kasama dyan ay ang Australia. Then suddenly nagkaroon ng event sa Australia. Tangina, apakabobo na ninyo pag hindi nyo pa naintindihan to, mga bobo talaga kayo. Tapos nagpunta si VP Sara Duterte doon. Ang sinabi niya, hindi niya ginamit ang pera ng taong bayan. Ibig sabihin, personal niya, lahat. Lahat na expenses, personal niya. Kasi dito sinasabi pa nung Malacanang, baka siya lang. Sabi nga niya, lahat eh. So, kung sino man ang kasama niya doon, personal niya, sarili niya ang nagbayad doon. Walang pera ng taong bayan. Yan yun, another clue yun. Pangatlo, hindi siya nagpunta sa Australia para magbakasyon at kumain ng steak o makipagsuntukan sa mga kangaroo. Hindi siya pumunta doon para sa ganon. Ibig sabihin, meron siyang inaayos at nilalakad. Nagtatrabaho siya. O bakit naman sasabihin mo, trabaho yun? Remember, she is a servant of the people. And majority of the people wants a decent decent place for Rodrigo Roa Duterte. Another thing, remember, the former president is not just the father of VP Sara Duterte, but he is also a Filipino citizen na hindi nabigyan ng due process at kailangan ngayon bigyan ng due process. So any Filipino pwedeng tulungan ng isang nasa gobyerno. So that wala nang question, wala nang takpera ng taong bayan ang gagamitin. Alinaw, tanga ka na lang, bobo ka na lang. Wala nang laman yung utak mo pag hindi mo pa naintindihan. Hindi nila naiintindihan. Napapatawa na nga si VP Sara. Tingnan nila.
Hindi ko sasabihin kung ano yung ginagawa. I don't like talking about how I think and what I think. Madam VP Sara Duterte, tama po ba ako? Sandali ito, disclaimer lang. Wala ako nakakausap kay VP sa opisina ng President. Hindi ko sila nakakausap. Di nga nila ako kinakausap eh. Wala akong connection sa kanila ha. Kay VP Sara Duterte, hindi ko rin siya nakakausap. Wala din. There was only one time na nagkita sa Davao, doon lang nagkausap. Pero personally, wala po. Hindi po kami nagkakausap niya. Hindi ko po ka-text yan kahit sino sa opisina ng Vice President. Ba't ko sinasabi yun? Kasi sabihin, ordinaryong Pilipino lang ako na naintindihan ko kung ba't siya nandun. Etong pamalaan nating bobo, pamalahan nating hindi lang bobo, wala nang ginagawa, tanga pa, anak ng weteng naman, no? Para mga boyfriend nyo yan, ha? Hindi yung mga boyfriend ninyo na habang kayo nagpapakahirap magtrabaho sa labas, lahat ginagawa. Hanggang sumasama na sa mga Koreano at in-check. Hapon. Yung jowa ninyo, ay nakukumukuya ako sa bahay. Wala na nga ginagawa. Tapos, paglulutuin mo ng itlog, hindi pa marunong. Mantakin mo, tamad na nga, walang ginagawa, bobo pa. Gago! Dumadami ng ganyan ngayon, hindi nyo ba alam? Oo. Dami ng ganyan ngayon. Boyfriend. Pogi nga, tamad naman. Pogi nga, wala naman laman ng utak. Alam nyo ginagawa? Kaya dumadami AIDS eh. Siyempre, kailangan ng boyfriend ng pera din from time to time kasi pag humihingi siya sa jowa niya, binubungangaan siya. Ayun, namamakla. Hindi naman lahat eh. Ikaw naman Banat Bay. Hindi naman po lahat. Tuloy natin to ha. Ito naman ngayon yung hanap kita ng palusot. Hanap ng palusot si Aling Claire. Hindi niya mapaliwanag. Hindi ko alam kung bakit ganun. Tapos, pupunta siya sa ibang issue. Di ba? Kita mo kung paano niya i-divert ha. Dahil hindi niya maintindihan yung sinasabi ni VP Sara Duterte, biglang iba yung ibibigay niyang statement. Alam mo kasi, Sagot po siya sa statement ng Palacio on her overseas trips. Hindi niya raw po alam kung hindi niyo lang naiintindihan or, and I quote, bobo lang talaga yung administrasyon. She also confirmed that her trips are indeed personal but that she never used any government money. And speaking of that, yun po. Okay po, nakita po natin kung paano po sumagot ang Vice Presidente. Napaka-emosyonal. Sabi nga po natin, may kasabihan po na when emotions are high, intelligence is low. Never. Kita niyo yung sagot niya? Ang galing na sagot niya no? Meron kasi sinasabi si VP Sara ganito, bobo. Totoo ba na bobo kayo? Sana ganun yung tanong. Ayaw pa kasi indiretso yun ng media. Bobo po ba kayo? O bobo talaga kayo, no? Ganun dapat ang tanong. Kaysa na sinagot ni Aling Claire, ano sabi niya? Hindi na niya, ano sinabi niya? Emotional kasi si VP Sara Duterte. When emotions are high, di ba? Intelligence is low. Kayo, madam, ito. Ako nasasagot. When emotions are high, you are slow. Totoo. Madam, medyo medyo mag-upgrade na po kayo ng PC ninyo. Mukhang naka-Celeron pa po kayo. M4 na po ginagamit ngayon ng mga matitikas. Naka-Celeron pa po ata kayo. Speak out of anger. Dahil maliwanag So, yun lang yung dahilan niya. Galit lang daw si VP Sara Duterte. Yun ang ano niya, yun ang kanyang konklusyon. Hindi niya sinasagot yung bobo. po sa ulat na personal trip ang ginawa po niya. At hindi personal. natin ito na-question. Ang sabi po natin noong nakaraan ay it's her choice. Kung dyan po siya abala sa kanyang private or personal trips with her family. Pero hindi po niya kasi ibinunyag na gagawa siya di umano ng official functions. No! That's... Diyan ka ng kamali. Ating, wala siyang sinabing official function. Kung ako abogado, pakukulong talaga kita. Hindi, alimbawa lang kung tayo nasa korte, kulong ka sa akin.
Your Honor, gaganon ako sa korte. Wala pong sinabi yung kliyente ko ng official function. Pinlay na, kaya nga natin pinlay yung video eh. Huling-huli siya dito eh. Do not play words. Alam nyo kung bakit ko nahuhuli si Aling Claire? Sabi ko sa inyo, personal. Personal ko siyang nahuli, napahiya doon sa guesting natin sa TV5. Sinabi ko daw, di ba, na may nagkumausap sa akin na something like that. Oh. Alam mo, on the spot ko siyang kinorek eh. Ma'am, wala po ako sinabing may kumausap sa akin. Sabi ko, opinion ko ito. Walang kumausap sa akin. Bakit niyo sinasabing may kumausap sa akin? Kita niyo yung sagot niya, bigla niyang kinabig. Naghanap siya ng lusot. This time, inuulit na naman niya. Kay VP Sara Duterte, ang swerte niya, wala dyan si VP Sara Duterte. Kung hindi, tablado siya. Mantakin mo, sabi niya, binago daw ni VP Sara Duterte from personal, ay meron daw siyang official function. When you say official function, ibig sabihin, yung trabaho ng opisina niya. Meron ba sinabi si VP Sarang ganun? Wala. Ang sinabi lang ni VP Sara Duterte, to be clear, eto'y personal, walang pera ng taong bayan na ginagamit dito, pero hindi ako nagbabakasyon. Yun ang sinabi ni VP Sara Duterte. Ano sinasabi mong opisyal? Hindi, di ba? Magiging magkaiba po yun kung ang sinabi niya po, kahit po sa inyo, sa media, na personal trip, pero meron po pala siyang gagawing official functions. Kasi magkakaroon. Tingnan nga natin. Alam mo kasi, hindi kasi nila naiintindihan ng sorry Hindi ko alam kung sinasadya nila na ayaw intindihin o talagang bobo lang talaga yung nasa administrasyon. I'd likely lean doon sa latter kasi sa lahat ng mga desisyon nila lately. Ay, alam mo, sa totoo lang talaga nahihiya ako as a Filipino ba na nanonood yung ibang bansa sa atin and ganito yung estado ng... This is the state of the nation. So, ilalagay namin doon personal to differentiate it from official. Kasi pag personal, hindi ako gumagamit ng pera ng bayan. Pag official, gumagamit ako ng pera ng bayan. Hindi ibig sabihin na personal na lakad yan ay holiday o pamamasyal yan. So, yun yung ibig sabihin ng personal. Walang ginamit na pera ng gobyerno sa lakad na ito. Pero nagtatrabaho pa rin ako. Sa official, ginamit namin ang pera ng gobyerno para sa lakad na ito, para sa trabaho namin sa Office of the Vice President. Yun. Hindi ibig sabihin na personal ay namamasyal. Nakita niyo yung mukhang yan? Nasungitan tuloy kayo. Hindi, wala akong biro. Kasi kaya nga sinasabi ko nga sa inyo di ba? Yan ang problema kasi. Ang linaw-linaw Personal ito, walang pera ng taong bayan, pero nagtatrabaho ako. Hindi ako nagbabakasyon. Ito, ano sinasabi niya? Ay, official yan, official function yan. Hindi nga officially kasi nga walang perang ginamit ng taong bayan o ng opisina. Po dito ng ethical and accountability concerns. Naks naman, naging ethical and accountability. Tingnan niyo, may binabasa siya. Alam niyo kung bakit? Hindi ko alam kung notes niya yan o may nagko-coach sa kanya. Parang lumalala na yung ni Ontiveros, no? Yung meron nagtuturo. Since siya po ay medyo emosyonal, kahapon yata po yun, nabanggit niya nga po na hindi lang ito personal trip. So, ang tanong natin, kung hindi to personal trip, sana ay naging tapat siya sa pagsasabi kung ano ba ang dahilan ng kanyang pagpunta sa Australia. At kailan niya sinabing hindi ito personal trip? To si Aling Claire, talagang halatang halata no? Sorry pero grabe sagad sa buto yung nyo yung pagbabago nyo ng mga salita ni VP Sara Duterte. Official function, saan nyo nakuha yun? Ngayon sinasabi nyo naman, hindi ito personal trip. Saan nyo nakuha yun? Kakasabi niya paulit-ulit
personal niya kasi hindi gumamit ng pera ng taong bayan. Hindi naman ito tutulan ng administrasyon. At ginamit niya ang OVP Facebook. Ito ay parte ng gobyerno, pero pang personal trip. May gastos po ba sa pag-post? Hindi, yung totoo, may gastos po ba sa pag-post? Nagbabayad po ba? Nakakita po ba kayong in-sponsored po yan? At kung sakaling sponsored, alam niyo po ba kung kanino galing yung pera? Kung personal money. Pero hindi wala pong ganun. Hindi ko alam eh. So, Pati Facebook page, pinakikialaman nito. magkakaroon po talaga ng confusion, conflict of interest. Hindi, ikaw lang ang confused. Walang iba. Ikaw lang. At ngayon, na inamin niya, sinabi niya na siya nagtatrabaho bilang vice-presidente, lumabas siya ng bansa, kailangan na po siyang mag-ulat sa bayan. Ano ang ginawa niya sa Australia? Ano ang naging resulta ng kanyang official function sa pagganap sa kanyang Sino man nagsabi sa inyo official? May sariling mundo ito. Ma'am, sumasama ka na ba sa trip ng first family? Sama-sama na ba kayo? Kasama ka na sa ano nila? Sa party nila? Bakit kung ano sinasabi mo? official functions sa Australia? At kailangan din niya pong iulat sa taong bayan kung sino yung mga kasama niya at kung lahat ba ng kasama niya ay pinondohan lamang niya. Personal nga, tapos kailangan mo iulat kung sinong kasama niya. Ay nako, ito si Madam Claire. Ito na nga mga kabalita. Ano na ang masasabi nyo patungkol sa balitang ito? Please comment down below mga kabalita. Pag-usapan natin yan sa comment section. At kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, baka naman